Hello, ka-coffee. Magandang araw po sa inyo. Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga ka-coffee natin abroad. Magandang araw po sa inyo. Si Sara Duterte may pasabog sa kanyang impeachment case. Nagsalita si Sara. Makikita mo talaga kung bakit nagsisinungaling o kung paano nagsisinungaling itong si Sara Duterte at yung kanyang mga kaalyado. At napansin ko rin, hindi solid yung kanilang kampo. Yung grupo nila Mike Defensor, iba yung narrative, iba yung kwento, iba yung sinasabi ng mismong grupo nila Sara Duterte. Ibig sabihin po, yung magkabilang kampo, hindi rin magkakasundo. Hindi sila nag-uusap-usap. Magkakaiba sila ng sinasabi. Sige, dito muna tayo sa video ni Sara Duterte. Bago ito ka-coffee fresh ito. Meron po siyang inilabas na video at binakbakan niya si Pangulong Marcos. Mga kasalanan niya yan Imaginin mo mga kasalanan niya. Pero binakbakan niya si Marcos at binugbog niya si Risa Ontiveros. Teka, pakita ko sa inyo. Papapansin mo yung inconsistencies sa mga grupo na to. Upang mag-indo. Ito. Mga kababayan, walang... Wait lang, gusto ko yung mahaba Maganda yung mahabang video Assalamualaikum. Yan. 4 minutes po itong video na to. Pagtiisan natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Okay, first, sige, stop muna tayo. 1, binanatan niya agad yung grupo nila Risa Ontiveros. Akbayan, no? Kasi sila yung nag-endorso. Pero sabi ni Sara, sabaw yan. Yung impeachment nyo sabaw dahil wala man lang attachment ng mga dokumento. Wait lang. Napakinggan ko yung interview ng grupo nila Laila de Lima nung nakaraan. Ang sinasabi nila, halos kaparehas lang ito ng impeachment case ni Sara noong 2025. Kung magkapareho yan, kung noong 2025 lumusot, ano ngayon 2026 hindi lulusot? Malamang sa malamang, lulusot pa rin, Inday. Same yan parehas lang yan ang isinampa Nagkaroon lang ng ruling ang Korte Suprema doon sa mga proseso. So sa nilalaman ng impeachment case, parehas na parehas. So, pinapasa ni Sara Duterte yung kanyang sarili dyan. Na tila pinapalabas niya, walang laman yung impeachment case niya. Kung bakit walang laman? Kung walang laman yan, kung naninindigan kayo na walang laman, bakit kailangan nyo mag-hire ng 16 lawyers? Diba? Kung walang laman yan. Diba? Inconsistencies. Sige, balik tayo sa video. Ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Bisyo? Kapabayaan at bisyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Anong bisyong sinasabi nyo? Pagiging bangag, pagiging adik. Hindi nyo nga mapatunayan yan Sara Duterte, ikaw naman magkasama kayo ng kampanya. Kung alam mo palang adik ang presidente, bakit sumama ka sa kampanya? Di ba hindi? Yung first year, magkasama pa kayo, magkaalyado pa kayo, wala ka namang sinabing ganyan. At ang masaklap pa, ang sisi niya kung bakit daw siya sinampahan ng impeachment case dahil umalis siya sa gabinete. Yun yung nag-resign siya bilang kalihim ng Department of Education. Kasalanan pala ni Marcos yan. Kumbaga yan daw ang isinukli sa kanya. At dahil daw po sa hindi maipaliwanag na kahirapan ng presidente. Sa talino ng presidente, hindi niya maipapaliwanag ang kahirapan? Ibalik natin sa inyo. Baka dahil sa iyo, hindi mo maipaliwanag kung saan ginastos ang confidential funds. Ikaw ang hindi makapagpaliwanag, hindi ang presidente. Bakit binabaliktad mo ngayon? Light lang yan. Ibanat siya kay PBBM, light lang yan. Mamaya kasi Risa Ontiveros yung binugbog niya kasi may video pa nakalakip 19th Congress, pinuksan pa nila ang isang investigation in aid of legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Planado? Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyong
Mary Grace Piatos, bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Okay, wait. Mahaba to eh. Ang daming items eh. 1. Nagsagawa raw ng investigasyon ang House of Representatives para suportahan yung planadong impeachment. So, from the very beginning, may plano na raw talaga siyang impeach. So, itong HOR, yung Quadcom, in-edit legislation yung ginawa nila, hindi siya naniniwala dyan eh, kasi para sa impeachment daw yan sa planado niya. Hindi ba nalalaman ni Sara Duterte, hindi ba siya nanood ng mga hearings? Nilaglag siya mismo ng mga tao niya sa Department of Education, ng mga tao niya sa OVP, yung Special Disbursement Officer, na dapat sila yung naghahawak ng pera. Anong inutos ni Sara Duterte? Huwag kayo humawak niyan. Ibigay nyo sa mga tao na to. Tao na yan, tao na yan. Hindi ba paglabag yon sa saligang batas? Dapat yung tao na to, siya yung nag-handle ng pondo na yan. Bakit inutusan ni Sara Duterte, hindi ikaw maghawak niya na ibigay mo sa ganitong tao? Hindi ba paglabag yon? Doon pa lang malinaw yung motibo. Bakit hindi mo sa tao na yan ipahawak yung pera? Dahil siya ang inuatasan ng batas na siya yung maghawak ng pera, pero pinalipat niya. Ang pinag-uusapan natin dito, mga confidential funds ha. Kasi makapal si Sara may confidential funds siya sa Department of Education, at the same time, meron siyang confidential funds sa OVP. Yung mga tao na dapat naghahawak ng pondo na yan, sinabihan niya, huwag kayo humawak niyan. Alam mo kung bakit? Kung mga organic yung mga tao na yan, kung matagal na yan dyan sa ahensya, yung tinatawag nating mga career employees, kakantay ang mga yan. Magsasalita yung mga yan. Kaya inutos niya, huwag kayo humawak niyan. Ibigay nyo sa ganitong tao. Pati sa OVP, huwag kayo humawak niyan. Ibigay nyo sa ganitong tao. Doon pa lang may irregularities na. Tapos sasabihin niya, walang paglabag. Walang direct evidence. Kaya galit na galit siya sa Quadcom. Kasi during that hearing sa Quadcom, dyan umamin yung mga tao na yan. Sila Acosta, mamaya babalikan natin yan. Doon sila umamin na inutusan ni Sara Duterte na ibigay yung pera sa ganyang mga tao. At dyan nagsulputan na. Saan ka ba naman makakita? Common sense ka, Coffee. Even yung DDS, hindi ko alam kung hindi nyo mag-gets yan. Saan ka nakakita? May 125 million pesos na confidential funds. Ginastos lang sa loob ng 11 days. 11 days. Ka-Coffee, totoo ba yun na 11 days? On papers, yes. Pero sa reality, hindi. Either, hindi talaga ginastos yung pera na yan, or out of 125 million, let's say 25 million ang ginastos, yung 100 million, binulsa lang. Pero pinalabas nila sa kanilang liquidation, iba kasi yung form ng liquidation nila as contrary doon sa mga typical ng mga transactions ng gobyerno. Kaya nahirapan sila. Sa dokumento nila, 11 days, kala nila hindi lalabas. Lumabas sa investigasyon. Kaya galit na galit siya dyan sa Quadcom. Kasi hindi naman talaga totoo na ginastos yung 125 million pesos na yan as confidential funds doon sa program na kinakailangan ng confidential funds. Unang ang DepEd bakit kailangan ng confidential funds di ba? Hindi naman talaga ginastos yan. Kinupit yan, dinakaw yan. Sa liquidation report lang, justification lang yan. Ginastify lang nila. At nahahalata sa pag-justify nila, hindi maayos yung justification. Pinalabas ba naman nila 11 days na ubos yung 125 million? Sinong maniniwala sa inyo? Di ba wala? Huli-huli. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro. Okay. Bakit siya na-impeach sa House of Representatives? Nakakuha ng boto. At bakit bumoto itong mga mambabatas na yan? Kasi pinangakuan daw ng for later release projects ba? Ito mga mambabatas na yan. Tingnan mo yung gamit niya ng words ha. Pakinggan ninyo, pansinin ninyo. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Okay. Mga Very clear. Very clear. Malinaw na malinaw. Hindi siya sigurado. Anong indicators? Umano. Binigyan niya ng emphasis, umano. Chismis. Walang proof. Walang patunay na sinuhulan yung mga mambabatas na yan sa pamamagitan ng for later release o ng projects para bumoto, ma-impeach siya.
Siya mismo eh. Yung term niya umano, siya mismo hindi siya sigurado kung totoong nangyari yan. Fake news. Palpak. Sinisira niya lang ang reputasyon ng House of Representatives. Definitely si Romualdez. Umano. Hindi siya sure. Papaya siya dyan. Pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampolitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niya Yung ebidensya niya. ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Okay, sige. One. I-qualify natin ha, yung sinasabi ni Sara Duterte. Ini-explain niya yung motibo kung bakit siya sinampa ng impeachment ng akbayan, endorso ng akbayan, dahil sa motibo ni Risa Ontiveros magpresidente. May ano pa no? May file video pa no? Kasi si Risa Ontiveros daw, lantaran na nagpapakita ng interes na gusto maging presidente. Nabalitaan din natin yan sa mga balita na lumalabas din yan na gusto magpresidente. Therefore, biggest threat ni Risa Ontiveros or biggest competitor or strongest competitor ay si Sara Duterte. Therefore, based on my understanding, kinakailangan mapabagsak si Sara Duterte strategically bilang vice presidente, ma-impeach siya, and once ma-convict siya sa Senado, hindi na siya makakatakbo sa kahit na naman pong posisyon. Pinapalabas nila na lalakas yung tsansa ni Risa Ontiveros na maging presidente kasi nabawasan ng isang strong competitor na si Sara Duterte. So, yan ang motibo na pinapalabas niya na gustong i-achieve nitong grupo ni Risa Ontiveros itong akbayan. Tapos, sinasabi niya rin, huwag gamitin yung impeachment para abusuhin. Kasi lugi daw ang taong bayan. Dapat ang impeachment ay para sa accountability. Yun nga, ma'am eh. Di ba nagigets yun? Kaya kasi nampahan ng impeachment case dahil hinahabol ka sa pagwawaldas mo sa confidential funds. Huwag natin ilihis ang issue. Yun, hindi pang-aabuso yan. Kasi kung titingnan mo na pang-aabuso itong impeachment na yan, sana sinabihan mo lang Attorney De Jesus. Sana sinabihan mo sila Chavit Singson. O kung sino man po yung mga nag-file ng impeachment laban kay Presidente, sana sinabihan mo yung mga yan. Di ba? Political persecution pala ito. Kayo mismo, hindi kayo nagkasundo dyan Sana sinabihan mo si Chavit, huwag kayo mag-file ng impeachment kay Marcos kasi lugi lang ang taong bayan dyan. Doon ko na patunayan na si Chavit, yung grupo ni Chavit, nila Mike Defensor, hindi talaga
directly nakakausap nila Sara Duterte. Kasi magkaiba sila ng narrative. Kasi kahapon nag-press con sila Mike Defensor. Ang number one na sinisisi nila si Presidente Marcos. Di ba? Sa impeachment case ni Sara Duterte. Pero pansinin mo itong statement na ito ni Sara Duterte, ang number one na sinisisi niya si Risa Ontiveros at ang grupo nitong Akbayan. Therefore, magkaiba sila ng testament. Magkaiba sila ng mga statements. Magkaiba sila ng narrative. Therefore, hindi nag-uusap yung mga yan. So sila mismo ng mga dilis, hindi sila magkasundo-sundo. Magkakaiba po ang kanilang sinasabi. Ano sa tingin ninyo? Hindi masyadong binanata si PBBM dyan eh. Noong 2025 siguro, yun ang tinutukoy ni Sara dyan. Pero sa yung impeachment, iba na ang circumstance ngayon. 2028 na yung elemento na pinag-uusapan. So kinakailangan mapatalsik siya para lumakas yung chance ni Risa Ontiveros. Yan ang pinapalabas nila. Ano sa tingin niyo? Risa Ontiveros for president? Sige, komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like or follow sa ating Facebook page, please click follow lang po. Yung mga nasa YouTube, subscribe na rin po kayo. Mga nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo, bye-bye.